So what's up sa mga kahombre ko dyan? Mga gago, what's up man na naman nga pala to. At ito mga kahombre ko, ito pong issue na ito ay may pagkaseryoso. At dahil dyan, hindi natin ito hahaluan ng mga memes or katawa-tawang mga statements, mga kahombre ko, okay? Ang Viva Max actress at model na si Gina Lim ay natagpuang wala ng buhay sa isang condominium sa Quezon City. Noong November 18, ang ex-BF niya naman ang nagsugod sa kanya sa hospital pagkatapos niyang makitang wala na itong buhay. Nagkaroon rin ng mga sari-saring post ang ex-boyfriend niya nang mangyari ang mga bagay na ito, mga kahombre ko. Ayon sa mga initial reports, ang kanyang ay cardiorespiratory distress at ang katawan nito ay dadaan sa isang autopsy, which hindi pa po yan clear, mga kahombre ko, kasi hindi pa po yan lumalabas talaga ng official as of now. Dahil dito, nagsilabasan ang sari-saring mga di umano'y kaibigan ni Gina Lim at ibinibintang ito sa ex-boyfriend, mga kahombre ko. Crazy to. Sa totoo lang, dito po entrada ang masamang nagagawa ng mga tinatawag natin na fake news, mga kahombre ko. Kasi dahil sa fake news, may mangyayaring hindi kaaya-aya. At dahil din yon sa social media. At ito, mga kahombre ko, ay napakatinding lesson po para sa ating lahat. Pakinggan nyo. Si Kevin Tan o nagngangalang YGMax09 sa Instagram ang unang nagpakalat ng impormasyon na ito. Rest in peace, Beb Gina. About din sa kaso ng pisikalan sa BF ni Gina na si Ivan, haharapin ko yan. Bilang kaibigan naman ni Gina, yun ang una kong gagawin, kundi hanapin ang huling kasama ng tao dahil ang tanong ko, bakit nawala? Kahit sinong tao yon ang gagawin. Kahit baliktarin ang sitwasyon, walang ibang resulta dahil puno ng galit ang puso mo, may buhay na nawala. Sa mga may abot, kung paano ako magpahalaga ng tao, kilala nyo ako, laban ako sa lahat, basta sa kaibigan. Hindi ko kayo mareplyan lahat, pero inano ni Ivan sa bugbog si Gina. Kaya yung nasa ospital, naabutan namin si Ivan sa kotse kasamang pamilya niya, pero kulang yan na yung pinakamabait na tao eh. So yan mga kahombre ko, siya po talaga ang pinakaunang nag-post in regards to this. At hindi po maganda yon mga kahombre ko. Kasi nabuhay lang sila sa haka-haka. Nagpadala sila sa emosyon nila. Pero yan po ay may kabayaran. At yan yung hindi maganda na haharapin nila very soon. Mas lalong kumalat at umigting ang impormasyon ng mismong i-post rin ito ng isa sa mga kaibigan ni Gina na si Valentine. Yung bumugbog sa kanya, mga bruskong lalaki. Sayang ang bench press kung mangangalmot lang. Malamang sa malamang, tinakpan ng unan yung mukha niya, kaya walang narinig. At walang magawa si Gina kundi kalmutin at lumaban sa liit niyang yon. Hindi niya kaya si Ivan. Hindi yan ang first instance na nanakit ng babae si Ivan. May history na siya talaga sa mga ex-GF niya na sinaktan. Sa unang report nyo, sabi nyo, hospital at tumawag sa pulis. Ngayon naman, mga kaibigan, ng biktima ang tumawag. Sobrang sketchy nyo, paiba-iba ng kwento. Mayaman yan sila Ivan, sana hindi mabayaran at lumabas ang hustisya. Imagine, 6 hours nang wala, tapos tsaka mo lang dadalihin sa hospital. My God, nakakapikon. Closure lang inihingi ni Gina, pero ano ba naman yung ginawa mo? Hoy Ivan! Kahit mag-deactivate ka pa ng Facebook mo, hindi ako papayag na walang hustisya sa pagkawala ni Gina Lima. Mas matangkad ka pa sa akin, yung bubugbugin mong babae na wala pa sa kalahati ng laki mo. Binugbog mo siya ng malala tapos iniwan mo lang nang nakahandusay sa kwarto. Nawala ang kaibigan ko gawa ng internal bleeding. 6 hours nang wala bago sinugod sa hospital. Napakagrabe mo. Magbabayad ka sa kulungan, lintik lang ang walang ganti. Kaya girls, kahit gaano pa kagwapo or macho magiging boyfriend nyo, layuan nyo na agad, 1 beses lang kayong pagbuhatan ng kamay. Bago umabot sa ganitong klaseng eksena, magbabayad kang ano kang tao ka. Hindi pwedeng walang hustisya pagkawala mo, babe. Igaganti ka namin. Unfortunately, Facebook has taken down my post due to bullying and harassment now. But this won't stop me from exposing you and fighting for the justice that my dear friend Gina Lima deserves. She didn't deserve to perish that way. Hindi lang yan ang unang beses.
kang nagbuhat ng kamay sa babae. Niabugbog-berna mo din yung girl mo before sa may G-side. Imagine, naka-makeup tapos may dugo sa ulo. Hindi makatao yung ginagawa mo. Nag-chuchus ako ng better words kasi baka ma-remove na naman pag nag-real talk ako. Pero you need to pay for what you've done and face the consequences of your action. Tapos pag lalaki yung humamon sa'yo, takot ka. Tatanungin mo pa ako kung umalis na, katangkad-tangkad mong tao, tapos yung papatulan mo, babaeng pitit. Diyos ko talaga, Diyos na bahala sa'yo. Hoy, ayop ka! Anong ginawa mo kay Gina? Hindi ka naawa dun sa babae. Magbabayad ka sa kulungan at impyerno dahil sa ginawa mo, men. Kung gusto mo nang sapakan tayo huwag kang manakit ng babae. Ang laki mong tao. Yun ang gagawin mong punching bag. Gago ka! Nag-deactivate ka pa. So, ang pangit po ng mga lumabas sa tao na ito, mga ka-hombre ko, makikita natin yan. Dahil sa kumalat na fake news, nagawang kuyugin at bugbugin ng mga kaibigan ni Gina ang ex-boyfriend nito. Pinost rin ni Ivan ang resulta ng insidenteng ito, mga ka-hombre ko. Kay Kevin Tan, YG, maraming salamat sa ginawa mo sa muka. Justice na rin bahala sa iyo at maraming salamat sa pagkalat ng maling impormasyon. Makikita po natin dito, mga ka-hombre ko, na siya'y nasaktan nga talaga. At tinotoo po ng mga kaibigan ni Gina ang mga pinagsasabi nila online. And this is sad, mga ka-hombre ko, kasi wala po silang kaalam-alam pero sumabog lang yung galit nila dahil yun ang inaakala nilang tunay na nangyari. Kulang pa yang nilagay ko sa mukha mo. Lagi kitang ipagdadasal na pagdusahan mo mga kasalanan na ginawa mo, hindi lang para kay Gina, kundi para sa lahat ng pagkakamali mo sa buhay mo. Ilang oras na lumipas, natagpuan na ring walang hininga ang ex-boyfriend nito dahil sa pagbawi niya sa sarili niyang buhay. Lumabas rin ang resulta ng autopsy ni Gina at ito po ay hindi nawala sa bintang na pambubugbog ng ex-boyfriend nito. Nakasulat dito, mga ka-hombre ko, na may presence po ng heart congestion, congested and edematous lungs. So, hindi po siya nasaktan, mga ka-hombre ko. Makikita po natin dito, presence of non-fatal external injuries. So, ibig sabihin, hindi po talaga siya nabugbog, mga ka-hombre ko. It's very sad. Nakakalungkot na dahil sa mga haka-haka at fake news, umabot po tayo sa ganito. Nang lumabas ang tunay na balita, biglang naglaho at deactivate ng mga social media si Kevin Tan. Si Valentine naman ay nananatili at humingi ng tawad sa mga pangyayari. Good morning! Kakagising ko lang and yes, I heard the tragic news. I feel sorry and my deepest condolences go out to both the family, to my beb Ivan and baby Gina. Unang-una sa lahat, ba't ako ang sinisisi nyo sa pag-ano niya? Tulad nyo, biktima din ako ng misinformation dahil kay Kevin Tan ko lang naman din to nalaman na binugbog daw ni Ivan si Gina. Which as a friend, and initial reaction ko is galit at puot. Kaya nag-post ako regarding the information I received. Ngayon, mga ka-hombre ko, eto pa yung next niya. Hindi maganda lahat na nangyayari at nabalitaan natin ngayon sa social media. Bumabalik ang past traumas ko because of this incident. Sobrang hindi ko na din alam ang gagawin ko. May psychiatrist advised me to stop using social media muna. This will be my last post for now. Blah, 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 blah. Mga ka-hombre ko, ito po ay isang napakapangit na kaganapan sa history ng social media. Kasi madalas ko itong sabihin, mga ka-hombre ko, dahil ako rin talaga, yung nagpasimula ng mga gantong katarantaduhan sa social media nung bata pa ako. Pero ito, mga ka-hombre ko, ay napakapangit. Bilang ako yung dating ganito na walang ya, kung ano-ano na lang sinasabi. Ngayon na natuto na ako, this is very, very sad. Kasi ginagamit pa pala yung ganong acting sa social media o yung ganong action sa social media hanggang ngayong 2025. Mga ka-hombre ko, misinformation, misleading, or fake news ay nakakamatay po. Ayan, tingnan nyo. So kahit yung maglabas tayo ng fake news sa katauhan ng kung sino man ay masama. Hanggat wala kang nakikitang legitimate source na talagang totoong magpapatunay na ito ay isang legit na news, huwag mo nang ilalabas. Hindi pa po malakas, mga ka-hombre ko,
ang batas natin in regards to fake news, misinformation, misleading na mga konteksto sa social media. Pero sana matuunan to ng pansin ng ating Senado. Kasi as you can see, ito po yung perfect example ng fake news kills. At ito mga kahombre ko, sa totoo lang ha, it's too late now for you, Valentine, na humingi ka ng pasensya kasi nawalan na ng buhay yung tao. Hindi niya kinaya yung mga bullying nyo at yung mga fake news na ibinato nyo sa kanya. Pero syempre, mga kahombre ko, hindi natin gagawin yung mistake na ginawa nitong mga to, lalong-lalo na nitong Valentine, dito sa lalaki. Okay? Nagagawin ko rin na kung ano-ano rin sasabihin ko sa kanya. May this be a lesson sa inyong lahat, mga kahombre ko. Lalong-lalo na sa mga OFW na madalas mabudol at maloko. Kasi mga kahombre ko, minsan, words ay pwedeng makagawa ng gantong kalalang sitwasyon. Pero most of the time, mga kahombre ko, lalong-lalo na yung pera. Kapag nabudol ka, yun talaga yung pinakamatindi. Mas matindi pa po yun dito, mga kahombre ko. Kaya inaanyayahan ko ulit ang aking mga OFW na mga kahombre na kayo ay mag-ingat. Lalo na sa taong alam nyo na kung sino. Be careful, mga kahombre ko, kasi napakagaling po ng mga tao ngayon na mag-mislead para sa kanilang interest lang. Be careful, mga kahombre ko. Be very careful sa lahat ng ginagawa nyo sa social media. Nagawa rin mag-post ni Bea Bores ukol sa issue na ito. Tinira rin pala nitong Valentine si Bea Bores noon. Be kind but you're a bully. Sorry, I never made patol to him before, but it's just so ironic lang how he demands kindness but you're not even kind. Proud ka pa sa pagiging haliparot mo. Napakalandi kasi dagdag na naman sa bayarin. Feeling mo maganda ka? Iiwanan ka lang din ng lalaking yan para sa mas maganda siya nga. Di nag-iisip, panay kaartehan kasing inatupag. Proud ka pa, ipabillboard mo, ipalaminate mo, tapos isabit mo sa labas ng gate nyo kung gaano kakakati. Pumapatol sa lalaking tinikman lang siya, naiirita ako sa syonget na to, bla bla bla. Grabe mga kahombre ko. So ito palang Valentine na to, kilala na puros kabulastugan. Diba? Tapos ito yung story niya, be kind. So ang ugali po pala talaga nito literal na basura. Sala sa init, sala sa lamig. Napakapangit ng ganito. Sana maging lesson to sa'yo, Valentine. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo na yan? Grabe ka. Nasabwat rin pala si Valentine noon sa issue ni Christine Dacera. Baka akala mo nalimutan namin issue ni Christine Dacera, bakla. Kaya ka nga nagkaroon ng 91K followers, diba? Doon ka nakilala. Rapist na bading role mo doon, diba? Si Attorney Rowena Guanzon ay nagawa rin magsalita ukol sa nangyaring issue. Kaka-cloud chase niyang Valentine Rosales na yan ay may nawalang tao. Ba't lagi na lang lumalabas yan kapag may sikat na nawawala? Sa pamilya ng lalaki, idemanda niyo yan para magtanda. Tutulong po ako. Yun! Napakagiting po na abogado ni Madam Rowena Guanzon, mga kahombre ko. Sana totoong may mangyari talaga dito. At yon mga kahombre ko, uulitin ko lang. Ang paglagana po ng fake news talamak na sa bansang Pilipinas. Kayo mga kahombre ko ay mag-ingat kasi napakarami pa rin po nabibiktimang mga kung sino-sinong tao, lalong-lalo na matatanda, lalong-lalo na yung mga OFW na nabibiktima ng misinformation, misleading context at lalong-lalo na fake news. Bilang isang Pilipino, mga kahombre ko, ganyan talaga. Napakadali nating mapaniwala, lalo na sa pera, lalo na sa chismis. Mag-ingat po kayo! Doon lang kayo sa legitimate at authenticated na mga konteksto. Which yun ang ginagawa ni Makagago WhatsApp men. Tinatry namin ang best namin to do that. Ingat ang lahat, mga kahombre ko. Rest in peace. One love. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.